pirmahan mo to. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala ng kumpanya sa buong syudad ang tatanggap sa'yo. Ibinulong iyon ng aking ama habang diniin niya ang takong ng kanyang mamahaling sapatos sa aking dumudugong kamay. Ilang sandali lang ang nakalipas, sinuntok niya ako sa mukha sa harap ng 20 investor dahil tumanggi akong pumirma sa isang kasulatan na maglilipat ng halos 50 milyong pisong utang ng aking kapatid sa pangalan ko. Hindi ako umiyak. Hindi ako pumirma. Tumayo lang ako, ipinahid ang dugo sa mamahaling carpet niya at lumabas bago ko ikwento sa inyo kung paano ko siya tuluyang naipakulong sa NBI makalipas ang 72 oras. Sagutin niyo muna ito sa comments. Ano ang isang bagay na ginawa mo para sa pamilya na pinagsisihan mo sa huli? Binabasa ko ang bawat kwento niyo. Hindi ako dumiretso sa ospital. Nagmaneho ako pauwi sa aking kondo sa Makati, nilak ang pinto, at humarap sa salamin ng banyo. Namamaga ang mukha ng babaeng nakatingin pabalik sa akin. May nangingitim na pasa sa aking pisngi, kung saan tumama ang malaking singsing ng aking ama. Hinugasan ko ng alkohol ang sugat sa aking kamay. Pinanood ang dugo na umagos sa lababo. Mahapdi. Pero ang sakit na iyon ang nagpaalala sa akin na buhay pa ako, na nandito pa ako. Ako si Isabel, 29 na taong gulang. At sa araw, isa akong operations director sa isang malaking logistics firm. Ang trabaho ko ay hanapin ang mga butas sa sistema at ayusin ang mga ito. Hindi ako umiiyak kapag may natapon na gatas. Kinukuwenta ko ang halaga ng natapon at sinisibak ko ang taong nakabasag ng baso. Pero sa loob ng maraming taon, hindi ko nakita ang sirang sistema sa loob mismo ng sarili kong tahanan. Ang mga magulang ko, sina Don Antonio at Doña Bella, ay hindi naman galit sa akin. Mas madali sana kung galit ang nararamdaman nila. Ang galit ay may emosyon. Hindi. Ang tingin nila sa akin ay isang kasangkapan. Ako ang human shield ng pamilya para protektahan ang kanilang bank account. At ang kapatid kong si Miguel. Siya ang produktong pilit na ipinagbibili sa amin na kailangan naming bilhin. Umupo ako sa sofa at binuksan ang aking laptop. Kumikirot ang kamay ko, pero ang isip ko ay kasing lamig ng yelo. Kailangan kong maintindihan kung bakit nangyari ang gabing ito. Likas na mainitin ang ulo ni Antonio, pero bago sa kanya, ang manakit sa publiko. Siya ay isang lalaking mas mahalaga ang reputasyon kaysa sa sariling kaluluwa. Ang pagsuntok sa sariling anak sa harap ng 20 potential angel investors ay hindi lang kalupitan. Ito ay pagpapakamatay ng negosyo niya. Maliban na lang kung patay na talaga ang negosyo. Nagsimula akong maghalungkat. Hindi ko kailangang mag-hack. Kailangan ko lang mag-alala. Naalala ko, 3 taon na ang nakararaan noong nag-25 anyos si Miguel. Gusto niya ng luxury SUV. Yung may dating daw para sa networking. Walang cash si Antonio noon, kaya pineke niya ang pirma ko bilang co-maker sa loan. Nalaman ko lang nang tumawag ang bangko dahil sa missed payment. Nang kumprontahin ko sila, umiyak ang nanay ko at sinabing makasarili ako na kailangan ni Miguel na magmukhang matagumpay para maging matagumpay. Binayaran ko ang mga arrears para isalba ang credit score ko. Tinawag nila itong pagmamahal. Ngayon ko lang nakita, iyon pala ang unang hulog sa isang malaking nakawan. Habang naglalaro ng pagiging CEO si Miguel, gamit ang pera na hindi naman niya pinaghirapan, ako ay nagtatrabaho ng 3 racket para lang mapag-aral ang sarili ko dahil ang college fund ko ay misteryosong naglaho noong bumagsak daw ang merkado. Yun ang sabi ni Antonio. Tinitigan ko ang spreadsheet na ginagawa ko. Nakakatakot ang kwentang lumalabas. Ang pag-alis ng mga investor sa party ngayong gabi ay hindi lang sugat sa pride ni Antonio. Pinutol nito ang huling lubid na kinakapitan niya. Hindi niya ako tinatakot na pirmahan ang dokumento ng utang dahil sakim siya. Ginagawa niya ito dahil bangkarote na siya. Naubos na niya ang lahat ang pera niya. Ang retirement fund ng nanay ko. Siya ay parang hayop na nasukol sa kanto. Alam niyang, kung wala ang pirma ko,
kung hindi ko aakuin ang responsibilidad sa 45 milyong piso na sinunog niya. Hahabulin siya ng BIR at ng mga bangko. Sinaktan niya ako dahil takot na takot siya. Pero habang tinitignan ko ang pasang nangingitim sa salamin, may napagtanto ako. Dapat mas matakot siya sa akin. Akala niya nasira niya ang loob ko sa ballroom na iyon. Hindi niya alam, inabutan lang niya ang operations director ng lahat ng motibasyon na kailangan nito para simulan ang huling audit. Tumunog ang telepono ko. Humiwa ito sa katahimikan ng aking kondo. Si Mama, sa isang saglit, ang inosenteng bahagi ng pagkatao ko, ang batang babae na gusto pa ring protektahan ng kanyang ina, ay umasang tumatawag siya para kumustahin ako. Baka gusto niyang malaman kung kailangan ko ng tahi sa sugat. Baka gusto niyang humingi ng tawad dahil tumayo lang siya doon na parang estatwa habang sinasaktan ako ng asawa niya. Sinagot ko, Ma, Isabel, anong ginawa mo? Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalala. Puno ito ng panic. Sinira mo ang launch! Umalis ang mga investors. Nagpapabalik-balik ang tatay mo sa sala. Sinasabing mawawala sa atin ang bahay. Kailangan mong bumalik dito. Kailangan mong ayusin to. Nakaupo lang ako. Diniin ang malamig na telepono sa aking may pasang tainga. Na-stress lang siya. Tili niya. Provoked siya. Alam mo naman kung gaano kabigat ang pressure sa kanya. Bumalik ka na lang. Pirmahan mo ang mga papel. At kalimutan na natin ito. Gusto mo ba kaming makitang pulutin sa kangkungan? Iyon ba ang gusto mo? Pinakinggan ko ang paghagulgol niya sa kabilang linya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 29 na taon, nakita ko siya ng malinaw. Gusto nating sabihin sa sarili natin na ang tahimik na magulang ay biktima rin. Sinasabi natin sa sarili natin na takot din sila, naipit din sila. Pero isa itong kasinungalingan para mabuhay tayo. Pinanood niyang mangyari ang nakawan sa loob ng ilang dekada at dahil nakatira siya sa malaking bahay at nakasuot ng magagarang damit na binayaran gamit ang ninakaw kong kinabukasan, nanatili siyang tahimik. Ang katahimikan niya ay hindi takot. Isa itong transaksyon. Handa niyang ipagpalit ang kaligtasan ko para sa ginhawa niya. Hindi siya tumawag para iligtas ako. Tumawag siya para hilahin ako pabalik sa harap ng baril, para hindi siya ang tamaan ng bala. Hindi ako babalik, sabi ko. Ang boses ko ay matatag, na ikinagulat ko rin. At sabihin mo kay Antonio, kapag lumapit siya sa kondo ko, tatawag ako ng pulis. Walang utang na loob na ba? Binabaan ko siya. Pagkatapos, pinatay ko ang telepono ko. Kailangan kong makita ang pinsala. Kailangan kong malaman kung ano mismo ang sinusubukan nilang itago. Binuksan ko ang aking laptop at pumunta sa online portal ng Family Trust. Iniwan ito ng lola ko para sa amin ni Miguel na dapat naming makuha pagtuntong ng 25 anyos. 29 na ako. Hindi ko ito kailanman nagalaw dahil ipinilit ni Antonio na magulo ang merkado at siya na raw ang bahalang magpalago nito. Tinip ko ang lumang password ko. Access denied. Siyempre, pinalitan na nila. Akala nila matalino sila. Pero ang mga narcissist ay may matinding kahinaan. Predictable sila. Nang parang pasimang paida. Sobrang bilib sila sa sarili nilang kwento na nakakalimutan nilang may ibang tao sa mundo. Kinlik ko ang forgot password. Lumabas ang security question sa screen. Hindi ito. Ano ang pangalan ng nanay mo? Sa pagkadalaga o ano ang unang pet mo? Isa itong custom question na malamang ay si Antonio ang nag-set habang iniinom ang mamahaling scotch niya. Ang tanong, sino ang kinabukasan ng pamilyang ito? Hindi ako nagdalawang isip. Hindi ko tinip ang pangalan ko. Tinip ko, Miguel. Nagload ang screen. Access granted. Muntik na akong matawa. Madilim, baluktot, at nakakatawa. Ang kayabangan nila ang naging firewall nila at kasing nipis lang ito ng papel. Sobrang obsession nila sa kanilang golden child na literal na ginawa nila itong susi sa kaban ng yaman. Pero namatay ang tawa ko nang mag-load ang dashboard. Ang balanse ay hindi lang mababa, hindi lang nabawasan. Isa itong sementeryo. Tinitigan ko ang screen. Ang asul na liwanag
ay sumasalamin sa aking mga mata bilang babala. Hindi nagsisinungaling ang ledger. Walang paborito ang mga numero. Sa nakalipas na 5 taon, hindi lang pinamahalaan ng tatay ko ang trust fund. Inubos niya ito. Nag-scroll ako sa transaction history at para itong diary ng mga kabiguan ng kapatid ko. Binayaran gamit ang mana ko. March 12, 2.5 million transfer sa Prestige Auto. Iyon ang Range Rover ni Miguel. August 4. P6 million consulting fee sa A-Level Solutions LLC. Hinanap ko ang rehistro ng LLC. Ang nakapangalan na ahente ay si Miguel Hargrove. Ang address ay ang kanyang bachelor pad sa BGC. Hindi lang nila ako pilit na pinapapirma ng utang ngayong gabi. Sinusubukan nila akong papirmahin ng isang retroactive loan agreement para pagtakpan ang katotohanang ninakaw na nila ang halos 50 milyon ng pera ko. Kailangan nila ang paper trail na yon dahil base sa sunod-sunod na withdrawals kamakailan, naiimbestigahan na sila. Naramdaman ko ang malamig na puot sa dibdib ko. Hindi ito ang mainit at lumuluhang galit ng isang anak na trinaydor. Ito ang klinikal at nagyayelong galit ng isang auditor. Nakakatagpo lang ng discrepancy na magpapabagsak sa kumpanya. Tapos nakita ko ito, ang ebidensya. Sa pinakailalim ng dashboard, may isang naka-schedule na transaksyon, pending date, ngayong Biyernes. Amount, remaining balance. Destination, Swift code routing to Cayman Islands. Hindi lang sila nagtatakip ng bakas. Tumataakas na sila. Plano ni Antonio na simutin ang huling patak ng pera, perang legal na pag-aari ko, at ilipat ito sa offshore account bago siya mademanda ng fraud ng mga investors mula sa party. Tinignan ko ang oras. 2:00 ng madaling araw. Kung pupunta ako sa pulis ngayon, sasabihin lang nila na civil matter ito o away pamilya. Sasabihin nilang kumuha ako ng abogado at sa oras na lumabas ang subpina, nasa Caribbean na ang pera at sasabihin ni Antonio na management fee lang yon. Kailangan kong pigilan ang transfer na yon at para magawa yon, kailangan kong iangat ito mula sa away pamilya papuntang federal crime sa loob ng wala pang 48 oras. Dinampot ko ang telepono ko at tinawagan ang isang numerong 2 taon ko nang hindi gamit. Isabel? Ang boses sa kabilang linya ay paos dahil sa antok. 3:00 na ng madaling araw. Alam ko, Marco. Sorry. Si Marco ay isang forensic accountant na nakatrabaho ko sa isang logistics merger noon. Nagkasundo kami dahil pareho kaming galit sa mga madungis na libro ng kumpanya. Kailangan ko ng pabor at kailangan ko ng contact sa NBI, sa anti-fraud o white-collar division. Anong nahanap mo? Tanong niya. Nawala bigla ang antok sa boses. Alam niyang hindi ako tatawag kung hindi nasusunog ang gusali. Wire fraud, embezzlement, at imminent asset dissipation. Nasa akin ang rehistro ng mga shell company. Pero ililipat ng suspect ang assets offshore ngayong Biyernes. Kailangan ko ng immediate freeze order at kailangan ko ng entrapment operation. Sino ang target? Huminga ako ng malalim. Ito na yon. Sa oras na banggitin ko ang pangalan niya, wala nang balikan. Hindi lang ako nagre-report ng kriminal. Ililibing ko ang tatay ko, si Don Antonio Hargrove. Sabi ko. Ang tatay ko. Tumahimik si Marco saglit. Tapos sinabi niya, tatawag ako. I-send mo sa akin lahat. Pinindot ko ang send. Walang guilt, puro precision lang. Akala ni Antonio, binobola lang niya ang isang tangang anak. Hindi niya alam, ang kalaban niya ay ang mismong sistema. Biyernes ng umaga, pumasok sina Antonio at Miguel sa isang high-rise sa Ayala Avenue, suot ang mamahaling mga suit. Amoy na amoy ang kayabangan. Sinalubong ko sila sa lobby, tinatakpan ng makeup ang pasa, at nakabenda pa rin ang kamay. Halos hindi ito tinignan ni Antonio. Tumango lang siya na parang sa wakas ay tumino na ako. Sa itaas, ang boardroom ay sumisigaw ng kapangyarihan, tanaw ang city view, mahogany ang mesa,
at 2 investor na seryoso ang mukha at naka-gray suit. Ipinakilala ko ang tatay at kapatid ko bilang mga founders. Nag-abot ng folder si Antonio gaya ng isang sanay na manloloko at nagmayabang tungkol sa halos $1,000,000 na cash reserves, mga peking bank statement na idineliver niya ng may halong charm. Hindi nabilib ang lead investor. Kalmado niyang inilapag ang isang pahina, isang asset attestation form o sworn statement requirement ng gobyerno. Nakasaad dito na under penalty of perjury, ang mga pondong nakalista ay legal na sa kanila, nakuha ng legal at walang bahid ng nakawan. Ito ang bangin. Kung mag-aalinlangan si Antonio, baka gumalaw ang patibong. Pero hindi. Hindi nakikita ng mga narcissist ang patibong. Tumawa siya. Pumirma nang hindi nagbabasa at inabot ang ballpen kay Miguel. Ngumisi si Miguel at pumirma rin. Basang tinta. Tapos na ang krimen. Naghintay si Antonio ng kamay na makikipag-shake hands at ang inaasahang pondo. Sa halip, binuksan ng investor ang isang leather wallet at ibinagsak ito sa mesa. Kuminang ang gintong badge sa ilalim ng ilaw. Antonio at Miguel Hargrove, sabi niya. Tumalim ang boses. Special Agent Miller, NBI, White Collar Crimes Division, nanigas si Antonio. Gumawa ng kakaibang tunog si Miguel na parang nasasakal. Binasa ni Agent Miller ang mga kaso, parang resibo sa grocery, bank fraud, wire fraud, aggravated identity theft, conspiracy to commit money laundering. Bumukas ang mga pinto. 4 na unipormadong operatiba ang pumasok ng mabilis at planado. Akmang tatakbo si Miguel sa exit. Harang na ito. Nauutal si Antonio, sinabing misunderstanding lang daw na naset up ko siya. Pinutol siya ni Miller. Ibinigay ko na ang forensic audit ng trust fund na inubos niya ang records ng shell companies at ang tip tungkol sa pag-wire ng nakaw na yaman pa offshore. Tapos tinapik ni Miller ang attestation form. Ang pirma na iyon ang patunay na sadya silang nagsinungaling para makakuha ng pondo. Iyon ang pako sa kabaong. Tumingin sa akin si Antonio na wala ang yabang, napalitan ng takot. Isabel! Bulong niya. Tatay mo ako. Tumayo ako, inayos ang blazer ko at sinalubong ang mata niya. Hindi deal ang pinirmahan mo pa. Confession ang pinirmahan mo. Ang pirmang yan ay katumbas ng 20 taon sa bilibid. Tumunog ang posas. Ang lalaking nanakit sa akin 3 araw ang nakararaan ay nanghina habang nawawala ang angas sa katawan niya. Humahagulgol si Miguel. Sinisisi ang lahat maliban sa sarili niya. Pagbaba sa lobby, ang eksena ay naging ingay at bulungan pero parang tahimik sa pandinig ko. Inilabas si Antonio na nakayuko, gusot na ang suit. Sumunod si Miguel. Umiiyak pa rin. Tapos nakita ko ang nanay ko, si Doña Bella, naghihintay ng good news. Hindi siya tumakbo palapit sa kanila. Tumili siya dahil sa iskandalo. Wag dito! Sa likod niyo sila ilabas. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay? Kahit ngayon, mas mahalaga pa sa kanya ang audience kaysa sa pagguho ng pamilya niya. Nakita niya ako at sumugod. Puno ng lason ang mukha. Tumitili na sinira ko daw sila. Hindi ako huminto. Nilampasan ko siya. Matatag ang bawat hakbang ng heels ko, palabas ng revolving doors, papunta sa malinis na hangin ng syudad. Ang ingay ng kalye, busina, sirena, kwentuhan parang musika sa akin. Nilabas ko ang telepono ko. Mama, block. Papa, delete. Miguel, delete. Walang victory dance pero gumaan ang pakiramdam ko na parang naalis ang isang mabigat na dalahin. Kukunin ng gobyerno ang bahay, i-freeze ang mga accounts, at ang mga linta ay makukulong sa loob ng mga konsekwensyang sila mismo ang gumawa. Naglakad ako papunta sa sakayan ng MRT, pabalik sa maliit kong kondo. Trabaho ko. Buhay ko. Dati akala ko ang paghihiganti ay ang pagbayarin sila. Ngayon alam ko na, mas simple lang pala, ang pagtangging magbayad para sa kanila kahit kailanman. Malaya na ako.
Kung kinailangan mo na ring maging kontrabida sa kwento ng iba para lang mabuhay, i-comment ang survivor. I-share ito kung naniniwala kang ang kalayaan ay karapatang dapat ipaglaban.